Magandang araw po sa ating lahat. For today's video, ang pag-uusapan po natin ay pwede bang piliin ang punong barangay na maging miyembro ng pangkat? Pwede bang piliin ang punong barangay na maging miyembro ng pangkat? Ayon sa batas ng Katarungang Pambarangay, batas na nagtatakda sa pagbuo at tungkulin ng lupon tagapamayapa at pangkat tagapagsundo, hindi maaaring miyembro ng pangkat ng tagapagsundo ang punong barangay. Ito pong tandaan natin, hindi maaaring maging miyembro ng pangkat ng tagapagsundo ang punong barangay. Narito ang mga dahilan. Una, tungkulin ng punong barangay, siya ang tagapamamagitan ng paunang pagdinig o pag-uusap o tinatawag nating pre-conciliation. Kung hindi magkasundo ang mga partido, siya ang nagtatalaga ng 3 kasapi ng pangkat mula sa listahan ng mga miyembro ng lupon, tagapamayapa. Kaya't hindi maaaring maging miyembro ng pangkat dahil siya ang nagsasagawa ng unang hakbang sa proseso ng pagkakasundo. Pangalawa, batas na batayan. Ayon sa Section 399-422 ng Local Government Code of 1991, Republic Act No. 7160, the punong barangay shall not be a member of the pangkat. Ito ay upang maiwasan ang conflict of interest at mapanatili ang pagiging patas ng pagdisulba ng alitan. Ito po yung konklusyon natin. Hindi maaaring piliin ang punong barangay na maging membro ng pangkat ng tagapagsundo. May sarili siyang tungkulin sa proseso nang kailangang mananatiling neutral sa mga sumusunod. Maraming salamat po sa palagi pong pakikinig po at pagsusubaybay po sa ating video tungkol po sa Katarungang Pambarangay o tinatawag nating Katarungang Pambarangay Law. At saka po, ito po ang inyong lingkod, Anthony Chiwadahili. Maraming salamat po at magandang araw po sa ating